So, magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po, teacher. Tayong lahat ay tumayo at manalangin. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. So, bago kayo umupo, ayusin niyo muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura sa inyong paligid. So, tapos na ba lahat? Opo. Mabuti kung ganon. So, ngayon, umupo na kayong lahat. So, kamusta naman lahat? Kamusta naman kayo? Okay lang po, teacher. Mabuti kung ganon. So, ngayon, meron akong, maaari kong bang malaman kung sino ang lumiban ngayon sa ating klase? Narito po ang lahat, teacher. Mukhang mabait talaga ang ikatlong baitang, no? Nandito kayong lahat. So, ngayong araw, meron akong inahandang gawain upang magkaroon kayo ng ideya sa ating pag-aaralan ngayon. So, ngayon, buuin at ibigay ang salitang kilos na isinasaad sa bawat bilang. So, halimbawa nito ay tu plus ma plus tawa equals tumawa. So, kayo naman, so, sinong maunang sumagot? Okay, Angela? Sumama po. Very good. Mama. Sumama. Very good, Angela. Ang pangalawa. Okay, Kent? Naghugas po. Mabuti. Naghuhugas. Naghugas. Naghugas, I mean. Naghuhugas. Ang pangatlo. Okay, Adrian? Oo po. Mabuti. Uupo. U plus opo, uupo. Pang-apat. Okay, Princess? Nagluluto. Very good. Nagluluto. Nagluluto. Last? Okay, Angelo again? Naligo. Very good. Naligo. Na plus ligo, naligo. Mabuti kung naintindihan. So, ano-ano ang mga salitang nabuo natin? Tumawa, sumama, naghugas, uupo, nagluluto, at naliligo. So, nagpapakita o nagsasaad ba ito ng mga kilos o galaw? Opo, teacher. Very good. So, mabuti at naiintindihan nyo ngayon. Base sa aktibidad na ating ginawa kanina, ano ang paksang tatalakayin natin ngayong araw? Meron ba kayong ideya? Teacher, sa tingin ko po ang paksang tatalakayin natin ay tungkol pa rin sa salitang kilos o pandiwa. Mabuti. So, para malaman natin kung ano ang mga paksang tatalakayin natin ngayong araw,
ayusin natin ang jumble words na inihanda ko. Ito. Sinong gustong sumagot? Okay, princess? Aspekto ng pandiwa po. Very good. Mabuti. Aspekto ng pandiwa. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa aspekto ng pandiwa. So, ano ang mga salitang nabuo natin kanina sa ginawa nating aktibidad? Sumama, naghuhugas, uupo, nagluluto at naliligo po, teacher. Mahusay. So, ano ba ang mga tawang salitang ito? Ito ay tinatawag na pandiwa o salitang kilos. Tama. So, alam niyo ba na ang pandiwa ay ang bahagi ng pananalita na tumutukoy sa mga salitang nagpapahayag ng isang kilos, galaw, aksyon, karanasan at pangyayari. So, ang pandiwa ay nagbabanghay ayon sa iba't ibang aspekto. So, ang aspekto ng pandiwa ay naganap, nagaganap, at magaganap. So, halimbawa nito ay sa naganap, nagbihis. Sa nagaganap, nagbibihis. Sa magaganap, magbibihis. Another example, tumalon, tumatalon, tatalon. Umiyak, umiiyak, iiyak. Sumigaw, sumisigaw, sisigaw. Sa aspekto ng naganap, ang kilos o galaw ay nangyayari. Sa aspekto ng nagaganap, ang kilos o galaw ay kasalukuyang nangyayari. So, samantalang sa aspekto ng magaganap, ang kilos o galaw ay mangyayari pa lang. So, alam ko na marami kayong natutunan sa tinalakay natin ngayon. So, ano ang ating tinalakay ngayon? Tungkol sa aspekto ng pandiwa, teacher. So, magaling. So, ano ang mga aspekto ng pandiwa? Naganap, nagaganap at magaganap. So, ano ang mga pagkakaiba ng tatlong aspekto ng pandiwa? Naganap, nangyari na. Nagaganap, kasalukuyang nangyayari. Magaganap, mangyayari pa lang. Mahusay! So, naunawaan niyo talaga ang ating tinalakay ngayon. So, ngayon, sa ating paglalapat, so, panuto, tukuyin ang pandiwang ginamit sa pangungusap at aspekto nito. So, tapos na ba lahat? Mabuti. So, ang magkapatid na Angelo at Angela ay naghahabulan sa parke. So, ano ang pangungusap na gamit dito? Naghahabulan. Mabuti. Naghahabulan sa park. So, anong ang aspekto na ginamit dito? Nagaganap. Mahusay. Nagaganap. So, sa pangalawa, magluto si tatay ng masarap na ulam mamayang gabi. So, ano ang pangungusap na ginagamit dito? Nagluluto. Mahusay. Magluluto. So, ano ang aspekto na ginagamit dito? Magaganap. So, magaganap. So, magaganap pa lang.
So, sa pangatlo, sama-samang naglilinis sa silid ang mga bata. Ano ang pangungusap na ginagamit dito? Naglilinis. Mahusay. Naglilinis. Ano ang aspekto na ginagamit dito? Nagaganap. Mahusay. Nagaganap. Sa pang-apat, naglaba si Jessa ng kanyang damit sa kaninang umaga. So, ano ang mga pangungusap na ginagamit dito? Naglaba. Mahusay. Naglaba. Ano ang aspekto? Naganap. Naganap. Mahusay. So, pang-lima, kahapon ay naligo kami sa ilog. So, anong pangungusap na ginagamit? Naligo. Naligo. Ano ang aspekto? Naganap. Mahusay. So, sa ating pagtataya, so sa una, tukuyin ang pandiwang hindi dapat mabilang sapagkat dahil sa naiibang aspekto nito. Sa pangalawa, gamit ang nasalungguhitang salita, tukuyin ang aspekto ng pandiwa sa ginamit sa bawat pangungusap. So para sa ating takdang aralin ngayon, panuto, kumplituhin ang talahanayan ng mga pandiwa sa tatlong aspekto. Ito ang mga pandiwa, mga naganap, nagaganap, at magaganap. Okay? So, meron ba kayong hindi naintindihan ngayon? O meron kayong mga komento? Wala na po, teacher. Kung wala, so, magpapaalam na ako. So, goodbye, class! Goodbye, Teacher Tin Chavez.